Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon ng lahat ng nakikita ninyo na iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito ay magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating kara-karaka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at ang mga kagilagilala sa tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo at uusigin. Kayo ay dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang umaga. Yan, Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang kwento ko sa linggong ito ay tungkol sa isang lalaki na paulit-ulit na nananaginip. Nananaginip pa po ba kayo? Nananaginip pa? Sinong hindi na nananaginip? Taas yung kamay. Hindi ka na nananaginip. Pakitingnan niya yung katabi kung nananaginip na. Ayan. Itong lalaki na to, paulit-ulit yung kanyang panaginip. Kaya nga, para maunawaan ang kanyang panaginip,
pumunta siya sa isang ermitanyo na nagbabasa ng panaginip. Kinuwento niya ang kanyang paulit-ulit na panaginip. Ang sabi niya, sa kanyang panaginip, hinahabol siya ng isang leon. Nanaginip na ba kayo ng hinahabol kayo? Hindi. Hindi pa. Sa totoong buhay, may hinahabol nung yung inutangan. Hinahabol siya ng isang leon. Kaya naman, sige, paayos muna natin yung Okay na ba? Hello, sound check. Hello, okay na ba? Oh, yan, sige. Ano yung humahabol sa kanya? Yan, nalimutan ko na eh. Kaya naman sa kanyang panaginip, kapag siya'y hinahabol ng leon, ang ginagawa niya, umaakyat siya sa isang puno at nauupo sa isang sanga. At habang siya'y nakaupo daw sa puno, sabi niya, paulit-ulit din na meron siyang makikitang dalawang daga. Isang itim at isang puting daga. At habang siya'y nakaupo, pag nakita niya ang dalawang daga, susunod niyang makikita na nginangat-ngat yung sanga na inuupuan niya. Ningangat-ngat. Anong mangyayari sa kanya kapag nangat-ngat na yung puno? Malalaglag siya. At sabi niya, sa ibaba ng puno, meron siyang makikita na isang ahas na nakanganga. Sabi niya, tuwing nakikita niya ang ahas na nakanganga, ang gagawin niya sa panaginip, maghahanap siya ng bagong sanga na pupuntahan. Bay, syempre, di ba? At tuwing makakakita siya ng sanga, doon sa sanga na yon, meron siyang makikitang pulot-pukyutan. Alam niyo ba yung pulot-pukyutan? Yan, yung lagayan ng honey, ng mga bubuyog. No? At doon sa sanga na yon, lilipat siya at titikman niya ang pulot. Titikman niya yung honey. At sabi niya, sa tuwing natitikman niya, o sa tuwing titikman niya yung pulot, nakakalimutan niya ang leon. Nakakalimutan niya ang dalawang daga. At nakakalimutan niya ang ahas. At bigla siyang nagigising. Ipinaliwanag ng ermitanyo ang kanyang panaginip. Ang sabi ng ermitanyo, ang leon na kanyang nakikita, na humahabol-habol sa kanya sa panaginip ay ang kamatayan. Sabihin nyo nga po, kamatayan. Yan, ganyan ang kamatayan. Lagi tayong hinahabol kahit saan tayo magpunta. Malay mo, nandito sa simbahan. Kaya wag tutulog-tulog, baka matuluyan. Sige. Araw-araw, hinahabol tayo ng kamatayan. Samantala, ang itim at puting daga ay sumisimbolo sa gabi at araw. Kinakain nito ang ating oras at nilalapit tayo sa kamatayan. Di ba ganon? Di ba? Yung araw at gabi, ang bilis lumipas. Parang kinakain lang ang ating mga oras, no? At nalalapit tayo sa kamatayan. Samantala, yung ahas naman, iyan ang inyong libingan. Andyan lang siya, inaantay ka kung kailan ka mahuhulog. Kailan ka mahuhulog. Samantala, ang pulot o ang honey ay ang mundo. Na kapag natikman ng tao, kapag nalasap
ang tamis ng pulot, nakakalimutan ang leyon. Ano yung leyon? Nakakalimutan ang kamatayan. Nakakalimutan ang daga. Ano nga yung daga? Gabi at araw. Di ba ganon? Pag napapasarap ka, no, nalilimutan mo, ay, gabi na pala. Di ba? Ay, umaga na pala, nakalimutan mong umuwi. No, napasarap ka masyado, no, macho? No, di ba ganyan, no? Nakakalimutan. Oh, kaya, huwag kayo masyadong makalimot, ha? Ha? At sinabi, nakakalimutan ng ahas. Ano yung kaahas? Libingan. Pag sobrang tamis ng mundo, nakakalimutan mo, meron kang kahahantungan, merong katapusan, merong kamatayan. Di ba? Sino lang ba ang nakakaalala sa kamatayan? Di ba yung nakakaranas ng mapait? Ayoko na. Gusto ko nang mawala sa mundong ito. Di ba? Pero pag matamis ang lahat, nakakalimutan mo na ang lahat ay may katapusan at merong kamatayan. Mga kapatid, hindi ito panaginip, kundi isa itong realidad. Wala naman sa atin ang nag-iisip ng kamatayan o katapusan, lalo na kung natitikman natin ang tamis ng buhay. Kaya naman, ang ating mga pagbasa sa linggong ito ay nagpapaalala sa atin ng katapusan ng buhay. Sabihin nyo nga po, katapusan. Ba't parang nakakatakot pag kayo nagsabi? No? Katapusan, no? Alam nyo, sakto, dahil malapit na ang katapusan ng kalendaryo ng liturhiya ng simbahan. Malapit na at papasok na tayo sa panahon ng Adbyento. Panahon ng Adbyento, yan yung bagong kalendaryo ng ating simbahan. Sa Adbyento, nagsisimula. Kaya maganda bago matapos ang liturhiya o kalendaryo ng liturhiya ng ating simbahan, pagnilayan natin ang katapusan para malaman natin kung ano ang dapat gawin sa kasalukuyan. Sa ating unang pagbasa, inilalarawan sa atin ni Propeta Malakias ang magaganap na katapusan. At ayon kay Propeta Malakias, sabi niya, darating ang araw na lilipulin ang mga palalo at masasama. At sa araw na yon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Nakakita na ba kayo ng nasusunog na dayami? 'Di ba? Bakit sinusunog ang dayami sa isang lupain? Ha? Kasi wala itong silbi. Kapag may dayami, walang silbi. Bakit? Papatayin niya ang lupa. Kaya walang nabubuhay sa lupa kapag merong dayami. At ganyan ang mga masasama. Wala dapat yan silbi sa lupa. Bakit? Papatayin ang mga buhay sa lupa. Di ba ganun? Tingnan mo, yung mga masasama, unti-unti tayong pinapatay. Unti-unti tayong pinapatay. Hindi kaya di pala sila pwedeng mabuhay. Kaya iyan ang katapusan. Maganda yung imahe ng katapusan na pinapakita sa atin. Ano meron? Sa huli, merong susunugin. Pero, hindi doon natatapos. Sabi ni Propeta Malakias, ngunit kayong mga sumusunod ay ililigtas at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Malinaw. Sa katapusan, may masusunog, merong maliligtas. Kaya ang ganda, no? Akin, magandang paalala to. Sa mga nangyayari sa ating paligid, sabihin mo, may katapusan ang lahat. May masusunog.
may maliligtas. No? Kaya yung mga nagpapasasa sa kasamaan, na nabubuhay sa lupa, na pumapatay ng buhay, sabihin mo, may katapusan. Susunugin kayo. Ha? Susunugin. Samantala, pisikal na pagsasalarawan naman ng katapusan ang ipinapakita ni Jesus sa ating ebanghelyo. Anong sabi ni Jesus? Darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Sa makatuwid, magugunaw ang lahat. Ano mang meron tayo, magugunaw. Yung mga nagpapasasa dyan, no? Yung milyon-milyon ng bag, di ba? Ang daing alahas, ano pa? Ang daing ari-arian, ang daming kotse, ang lalaki ng bahay. Isang araw, lahat yan iguguho. At kapag naguho, wala ka ring mapapakinabangan. Wala ring matitira. No? Kaya mapaganda mag-isip no? Para saan ba itong mga ito? Para ano pat ganitong ginagawa natin sa buhay? Ano ba ito? Para saan ba? Kaya maganda, paalala, ang ating mga pagbasa na sa lahat ng ito, merong katapusang nag-iintay sa iyo. Kadalasan, kapag ang senaryo ay ganito, yung parang ginuguho na ang lahat. No? Di ba nararanasan na natin ngayon? No? Baha, lindol, at kung ano-ano. Kadalasan, kapag nararanasan natin yung ganito, dito lang tayo naghahanda. Tama? Nung last week, no, may bagyong paparating. No? Pinaghahanda tayo. Bakit? Napakita sa atin sa Cebu, ano nangyari sa kanila. Diba? Binaha. No? Kaya last week nung parating ang bagyong Yuan, tayo naman ay naghanda. Naghanda po ba kayo? Naghanda? O kung kailan lang sasabihin ng barangay, likas, doon na lang lilikas. No? Mabuti na lang kahit papano merong makinarya para malaman kung kailan merong mga delubyo, kung kailan merong bagyo. Pero madalas, wala itong babala. Madalas, wala itong pahiwatig. At kusa na lang itong dumarating. Kaya nga, ang mga apektado ay yung mga hindi naghanda at walang ginawa. Kaya nga, ang sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, maganda to. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ito real talk ito. Real talk. Ano sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Kayo, magtrabaho kayo. Real talk. Bilang paghahanda, magtrabaho. At ito pa, pangalawang sinabi, sabi niya, kasi kayo walang inatupag, kundi ang manghimasok sa buhay ng may buhay. Yan. Ang ganda, Real talk. Kasi ang tao, ang inaatupag sa buhay ay manghimasok sa buhay ng may buhay. Uy, tingnan mo, may bago silang TV. Uy, tingnan mo, meron na naman siyang bagong alahas. Uy, tingnan mo, ang yaman niya. Magtrabaho ka. Magsumikap ka. Yan ay paghahanda sa buhay. Paghahanda. At ang iyong atupagin, buhay mong sarili. Sarili mong buhay. Alam nyo, simple lang naman ang buhay Magpakabuti ka sa kung ano ang ginagawa mo. Ikaw ay nag-aaral, maging mabuting estudyante. Ikaw ay magulang, maging mabuting magulang. Ikaw ay naglilingkod, maging mabuting lingkod. Ikaw ay nasa pamahalaan, maging mabuting namamahala. Ako ay pare, maging mabuting pare. Simple lang hindi ba? Pero nagiging komplikadong lahat kapag ayaw magtrabaho. Kapag nanghihimasok sa buhay ng may buhay. Kaya maganda yung paalala ni Propeta Malakias. Sa huli at katapusan ng buhay,
merong susunugin. Pero meron ding maliligtas. Mga kapatid, ating mga pagbasa, ginigising tayo para kumilos at trabahuin ang ating buhay dahil may katapusang magaganap. At ang katapusan, para malaman ang iyong katapusan, tingnan ang iyong ginagawa sa kasalukuyan. Yun ang magandang sukatan. Anong ginagawa mo sa kasalukuyan? Ikaw ba'y nagpapasasa? Ikaw ba'y nanloloko? Ikaw ay gumagawa ng masama? O ikaw ay mabuti sa iyong kapwa? Alam mo, minsan umattend ako ng eulogy ng isang patay. Uma-attend po ba kayo ng patay? Ano ginagawa niyo po pag pupunta kayo sa isang burol? Ha? Sugal na lang, nakikikape, no? Nakikikain, wala kang ginawa kundi ubusin yung mani. Ha? Ha? Attend kayo ng eulogy minsan. Bakit? Kasi doon mo maririnig yung nagawa ng isang tao. At magandang tignan sa ating buhay, kapag ako naman ay namatay, ano kayang sasabihin ng tao? Pero ang ironic, kailangan pa nating mamatay para masabi yung magagandang ginawa natin sa buhay. Sino makakarinig? Oh, sino makakarinig? Di yung buhay. No? Pero hamon na. No? Ganun nga talaga sigurong tao. Pero yun ang magandang panyaya sa atin. Sa katapusan ng ating buhay, ano kaya ang masasabi sa atin? Pero magandang tignan, anong gagawin sa atin? Susunugin o maililigtas? Amen? Amen.